ang mga imahen, karosa at mga deboto na bahagi ng ating maringal na prosisyong Agustino. Apostol San Pablo, Martiri y Apostol de los Gentiles. Toliel Heken, kunin at basahin, kunin at basahin. Matapos marinig ang isang tinig na nagbanggit nito, pinuklat ni San Agustin ang Biblia at ang kanyang unang nasilayan ay ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma na nagpapahayag ng pagpapanibagong buhay at pagbabalik loob dahil sa Ebanghelyo, na siyang naging hudyat ng pagbabalik loob ni San Agustin. Tanga ni San Pablo ang isang espada na sumasagisag sa kanyang pagkamartir sa pamamagitan ng pagpugod sa kanyang ulo at libro na kumakatawan sa kanyang mga sulat sa mga unang pamayanan ng Kristiyanong Hentil. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing ika-25 ng Enero at tuwing ika-29 ng Hunyo kasabay ng pagpaparangal kay San Pedro Apostol. Ang imaheng ito ni San Pablo ay nasa pangangalaga ng pamilya de Leon Garcia. Apostol San Pablo, martir at apostol ng mga Hentil, ipanalangin mo kami. San Antonio Abad, fundador del movimiento eremítico. Si San Antonio Abad ang unang nagtatag ng komunidad ng mga ermitanyo sa ilalim ng iisang pinuno o abad. Ito ang nagsilbing inspirasyon ni San Agustin sa pagbuo ng isang komunidad na ang pamumuhay ay nakabatay sa regula na kanyang isinulat. Ang regula o regla ni San Agustin ang sinasabing isa sa pinakamatatandang alituntunin ng buhay monastiko. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ika-17 ng Enero. Ang isa sa mga tanyag na pagkakakilanlan ni San Antonio Abad ay isang demonyo sa anyo ng isang baboy na sa kanya ay tumukso. Ang imaheng ito ni San Antonio ay nasa pangangalaga ng pamilya Ignacio. San Antonio Abad, tagapagtatag ng mga komunidad ng mga ermitanyo ng Simbahang Katolika. Ipanalangin mo kami. San Ambrosio de Milan, Obispo, Doktor de la Santa Iglesia, Teologo y Orador. Si Ambrosio ang kasalukuyang obispo ng Milan noong si Agustin ay nagsimulang magbagong buhay, at ang kanyang mga pangangaral at pakikibaka sa mga tumutuligsa sa simbahan ang ilan sa mga dahilan kung bakit napukaw sa Kristyanismo si San Agustin at tuluyang nagpabinyag sa kanya upang maging ganap na Katoliko. Ayon sa tradisyon, noong siya ay sanggol pa lamang, pinamugaran ng bubuyog ang kanyang muka at nakita ng ama na ang kanyang tila ay nababalot ng matamis na pulot. Dahil dito, inisip nito na maaaring maging mahusay na orador ang kanyang anak na siya namang nangyari. Isa si San Ambrosio sa 4 na pangunahing pantas
o doktor ng simbahan tulad ni na San Gregorio Magno, San Jeronimo at San Agustin. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang ng simbahan tuwing ika-7 ng Disyembre. Ang imaheng ito ni San Ambrosio ay nasa pangangalaga ng pamilya Laya. San Ambrosio ng Milan, obispo, pantas ng simbahan, teologo at orador. Ipanalangin mo kami. Ang hanay ng mga biyatong Agustino. Beato Anselmo Polanco Fontecha. Tubong Espanya. Sa edad na 16 na taon, noong taong 1897 ay napabilang si Anselmo sa mga Agustino. At noong taong 1907 ay inordinahan siyang maging pari. Siya ay naging provinsyal ng Santissimo Nombre de Jesus na nakabase sa Pilipinas noong 1932. Sa kanyang pagmimisyon, hinimok niya ang mga kapwa Agustino na ipagpatuloy at pagbutihin ang ebanghelisasyon kanilang nasimulan. Dahil sa kanyang pangangaral at paninindigan sa panahong nasa ilalim ng Giyera Sibil ang Espanya, siya ay dinakip ng mga kalabang tumutuligsa sa Katolisismo noong taong 1938 at makalipas ng isang taon noong Pebrero taong 1939, siya ay naging martir sa pamamagitan ng firing squad. Ang pista ni Beato Anselmo ay pinagdiriwang tuwing ika-7 ng Pebrero at ang imahe niya sa ating harapan ay nasa pangangalaga ng pamilya Lasco. Beato Anselmo Polanco Fontecha, obispo at martir. Ipanalangin mo kami. Beato Federico de Ratisbona, religioso. Sa lungsod ng Ratisbon, sa bansang Alemanya, ipinanganak si Beato Federico. Sumapi siya sa orden ng mga Agustino sa monasteryo ng San Nicolas at ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagkakarpintero upang mapaglingkuran ang kanyang kinabibilangang samahan. Dahil sa masinhing debosyon sa Santissimo Sacramento, isa sa mga lehenda ukol kay Beato Federico ay nang minsan siya'y dinapuan ng malubhang sakit at hindi makakatalo sa banal na misa, isang anghel ang nagpunta sa kanya upang bigyan ng banal na komunyon. Pumanaw siya noong ika-29 ng Nobyembre, 1329. Ang kanyang kapistahan ay tuwing ika-29 ng Nobyembre, araw ng kanyang kamatayan. Ang imaheng ito ni Beato Federico ay nasa pangangalaga ng pamilya Quechua Trinidad. Beato Federico ng Ratisbona, religioso. Ipanalangin mo kami. Beato Esteban Belesini, presbitero. Si Luigi Giuseppe Belesini ay ipinanganak sa Italia noong 1774. Noong siya ay pumasok sa monasteryo ni San Marcos, ay sinimulan niyang gamitin ang pangalang Esteban. Dahil sa pagmamahal sa kabataan, binuksan niya ang kanyang tahanan upang maging paaralan ng mga mahihirap at siya na rin ay inatasang maging direktor ng nobisyado. Ang mga huling sandali ng kanyang buhay ay kanyang ginugol sa dambana ng Virgen del Buen Consejo, titulo ng mahal na birhen na malapit sa kanyang puso. Noong pumutok ang epidemya sa kanyang nasasakupan, kinalinga niya ang mga may sakit at mga naghihingalo hanggang sa siya mismo ay dapuan ng karamdaman at kanyang ikinamatay. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ika-3 ng Pebrero.
Ang imaheng ito ni Beato Esteban ay nasa pangangalaga ng pamilya San Juan Cano. Beato Esteban Belesini, Paring Agustino, Ipanalangin mo kami. Beata Elena Valentini Cavalcanti de Udine, Viuda y Religiosa. Matapos magkaroon ng 6 na anak at mabiyuda, sumapi si Elena sa Tercera Orden ni San Agustin na binubuo ng mga laiko. Kanyang ipinamahagi ang mga magagarang kasuotan, ari-arian at yaman sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Pinihisa ng sarili na malayo sa kanyang nakasanayang estilo at pamamaraan at nabuhay ng payak. Ang huling 3 taon ng kanyang buhay ay binalot ng malubhang karamdaman at noong ika-23 ng Abril, siya ay pumanaw. At ang maluwalhating araw ding iyon ang itinakdang araw upang ipagdiwang ang kanyang kapistahan. Mapapansing may tamang kustodya o ostensoryo ang imahe ni Beata Elena at koronang tinik dahil sa kanyang marubdob na pagmamahal at pagdedebosyon sa Santisimo Sakramento at sa pagpapakasakit ng ating Panginoong si Heso Kristo. Ang imahin pong ito ni Beata Elena ay nasa pangangalaga ng pamilya Manalili at pamilya Simbulan. Beata Elena ng Udine, Biyuda at Religiosa, Ipanalangin mo kami. Beata Cristina Sicarelli de la Aquila, Birhen, Abadesa, Profetisa y Visionaria. Bininyagan sa pangalang Matya, siya ay pumasok sa monasteryo ng mga Agustino sa edad na 25 at noon na niya ginamit ang pangalang Cristina. Siya ay hinirang na maging abadesa ng monasteryo ni Santa Lucia at naging huwara ng paglilingkod sa salita at sa gawa. Sa kanyang pamumuno, ang monasteryo ay naging tapat sa mga saligan ng buhay Agustino. Minsang ipinagdiriwang ang kapistahan ng Corpus Christi, ay nakita siyang nakalutang at sa kanyang dibdib ay nasilayang maningning na maningning ang Santisimo Sakramento na nakasilid sa isang ostensoryo. Isang Biyernes Santo naman ay kanyang tinaglay ang mga sugat ng pagpapakasakit ni Jesus. Siya rin ay biniyayaan na malaman at makita ang hinaharap. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ika-18 ng Enero. Ang imaheng ito ni Beata Cristina Sicarelli ay nasa pangangalaga ng pamilya Tenco Burgos. Beata Cristina ng El Aquila, Birhen, Abadesa, Profetisa at Visionaria. Ipanalangin mo kami. Beato Juan Bufalari de Reiti, Religioso Ermitanyo. Payak, mapagkumbaba at masayahin. Ganito nila kung ilarawan ang batang si Juan Bufalari. Ngunit bata mang pumasok sa buhay relihiyoso, siya ay puspos ng pagmamahal at pag-aaruga sa mga nakatatandang miyembro ng orden. Dulot na rin ng pagiging inosente. Minsan siyang nakitang nananangis at nang tanongin siya kung bakit ay sumagot siya ng buti pa ang mga ibon, mga puno at halaman. Sila ay tapat at sumusunod sa Panginoon. Subalit ang mga tao na pinagkunan ng buhay na walang hanggan ay hindi tumatalima sa may likha sa lahat. Siya ay sinalubong ng mga anghel sa edad na 17. Ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing ika-2 ng Agosto. Ang imahe namang ito ni Beato Juan Bufalari ay nasa pangangalaga ng pamilya Cruz. Beato Juan Bufalari ng Rieti, Religioso, Ipanalangin mo kami.
Beata Julia de la Rena de Cartaldo, Birhen Reclusa. Si Julia de la Rena ay ipinanganak sa Certaldo, Italia at maagang naulila. Siya ay tumungo sa Florencia upang maging kasambahay ng isang mayamang pamilya. Sa Florencia na rin siya pumasok sa Tercera Orden ng mga Agustino. Ngunit nang magkaroon ng kaguluhan doon, ay umuwi siya sa Certaldo. Doon, siya ay namuhay ng malayo sa mga tao. Ginugol niya ang huling 30 taon ng kanyang buhay sa pag-iisa, pananalangin at pagninilay. Ang kanyang mga banal na gawaing ito ang naging dahilan upang siya ay maging tanyag sa Certaldo, na kahit siya ay nabubuhay pa, ay kinikilala na siyang banal ng mga taga roon. Karga ng imahen ang isang bata na kanyang iniligtas nang minsang magkaroon ng malaking sunog sa Certaldo. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing ika-9 ng Enero. Ang imaheng ito ni Beata Julia ay nasa pangangalaga ng pamilya Maniaco Cruz. Beata Julia ng Certaldo, birheng namuhay malayo sa karamihan. Ipanalangin mo kami. Beata Cristiana de la Cruz, Virgen. Orinda ang panghalang ibininyag kay Cristiana ng kanyang mga magulang na magsasaka. Napilitan siyang lumisan sa Santa Croce upang takasan ang sapilitang pagpapakasal sa kanya ng kanyang mga kapatid. Nagtungo siya sa Luca, kung saan niya inahandog ang sarili sa Panginoon. Sinimulan niyang gamitin ang pangalang Cristiana noong isama siya sa peregrinasyon sa Roma ng pamilyang kanyang pinagsisilbihan. Sa kanyang pagbabalik sa Santa Croce, ay itinatag niya ang relihiyosong komunidad para sa kababaihan na nakabatay sa regula ni San Agustin. Tangan niya ang liryo ng pagkabirhen at ang krus na sumasagisag sa bayan ng Santa Croce at sa kanyang pagpepenitensya. Ang hawak niyang kaldero ay pagpapaalala na kanyang isinalba ang kanyang bayan sa matinding pagkagutom sa pamamagitan ng kanyang mga tanim na habas o beans. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ika-4 ng Enero. Ang imaheng ito ni Beata Cristiana ay nasa pangangalaga ng pamilya Mercado Santos. Beata Cristiana ng Santa Cruz, Virgen. Ipanalangin mo kami. Beata Veronica de Binasco, Virgen in Mystica. Si Veronica ay isinilang sa Binasco sa Italia. Minsan habang tinuturuan ng sarili na magsulat at magbasa, nagpakita ang mahal na Birhen sa kanya. At dahil lumaking hindi nakapag-aral, inilahad ng mahal na Birhen ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng mga kulay. Puti para sa kadalisayan ng puso at paghahandog ng sarili sa Panginoon. Itim para sa pagiging pasensyosa na magbubunsod ng pagmamahal sa kapwa. At pula para sa pagninilay-nilay sa pasyon ni Jesus na magdudulot ng marugdog na pagmamahal sa Panginoon. Pumasok siya sa Tercera Orden ng mga Agustino sa edad na 22 at ginugol ang buhay sa paninilbihan sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap at kapuspalan. Tangan ng imahen ang isang maliit na sanga ng punong olivo na sumasagisag sa kadalisayan ng puri at puso tulad ng isang liryo. Ang kapistahan ni Beata Veronica ay ipinagdiriwang tuwing ika-13 ng Enero. Ang imahen pong ito ni Beata Veronica ay nasa pangangalaga ng pamilya Gonzales Esteban. Beata Veronica ng Binasco, Birhen at Mystica. Ipanalangin mo kami. Ang susunod na bahagi ng prosesyong Agustino ay ang mga hinirang na santo
ng Orden ni San Agustin. Ang mga ito ay nakaayos batay sa taon ng kanilang kanonisasyon. Ang unang masisilayan ang siyang bagong hirang ng simbahan, samantalang ang mga nasa bandang hulihan ay ang mga naunang ikinilala bilang mga santo ng orden. San Alonso de Orozco, musiko, predikador, y escritor mistiko. Si Alonso ay nag-aral ng musika at sumali sa koro sa kanilang simbahan noong siya ay bata pa. Sa ikalawang dekada ng kanyang buhay, siya ay naging bahagi ng orden ni San Agustin sa ilalim ng pamamatnubay ni Santo Tomas ng Villanueva. Kahit na siya ay nakabilad sa kasikatan at karangyaan ng buhay, bilang isang prior ng kumbento at predikador ng imperyo ni Haring Carlos Ikalima, pinili niya ang isang payak na pamumuhay. Isang kahoy na krus ang laging dala ni San Alonso noong siya ay nabubuhay pa. Mapapansin din ang isang aklat na sumasagisag sa hindi mabilang na akdang kanyang isinulat upang humikayat na mga nagnanais mapabilang sa orden ni San Agustin. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 19 ng Setyembre, araw ng kanyang kamatayan. Ang imaheng ito ni San Alonso ay nasa pangangalaga ng pamilya Hernandez Manuel. San Alonso ng Orozco, musiko, predikador at mistikong manunulat, ipanalangin mo kami. San Ezequiel Moreno E. Diaz, Agustino Recoleto, misyonero, Obispo de Penara y Pasto, Patron de los Agustinos, Recoletos, en las Filipinas. Dumating si San Ezequiel dito sa Maynila noong 1870 bilang isang Agustinong Recoletong misyonero, at dito na rin siya inordinahang maging pari noong 1871. Sa 15 taong pamamalagi sa Pilipinas, naging matatas siya sa wikang Pilipino at nakapaglingkod sa mga lalawigan ng Iloilo, Mindoro, Palawan, Batangas at Cavite. Siya ay inordinahang maging obispo ng Pinara at ng Pasto ng bansang Colombia noong taong 1873. Taong 1906 nang mapag-alamang siya ay may sakit na kanser, na agad ding kumitil sa kanyang mabungang buhay noong 19 ng Agosto, araw ng kanyang kapistahan. Ang imaheng ito ni San Ezequiel ay nasa pangangalaga ng pamilya Peralta Santos. San Ezequiel Moreno Diaz, Agustinong Recoleto, misyonero, obispo ng Pinara at Pasto, patron ng mga may sakit na kanser, patron ng mga Agustinong Recoleto sa Pilipinas. Ipanalangin mo kami. Santa Magdalena de Nagasaki, Agustina Recoleta, Virgen y Mártir, patrona de la Tercera, Orden de los Agustinos Recoletos. Sa pagdaong ng mga misyonerong Agustinong Recoleto sa bansang Hapon, sa panahon ng pag-uusig, si Santa Magdalena ay naging instrumento ng pagpapalaghanap ng Kristyanismo. Siya ay naging tagapagsalin ng wikang Nihongo para sa mga katekistang Espanyol. Tumulong din siya sa mga Dominikano sa kanilang paghahayag ng mabuting balita. Suot ang abito ng mga Agustinong Recoleto, siya ay nagpahayag ng pananampalatayang Kristiyano at isinuko ang sarili upang hindi matuon sa mga kasama ang pansin ng otoridad. Siya ay pinahirapan at ipinitin ng patiwarik kasama ni San Lorenzo Ruiz hanggang sa mamatay. Mapapansin ang hawak niyang dahon ng palmera na sumasagisag sa kanyang pagkamartir at isang buslo na sisidlan ng mga gamit ng isang katekista
Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ika-20 ng Oktubre. Ang imaheng ito ni Santa Magdalena ay nasa pangangalaga ng pamilya Espiritu at Chico. Santa Magdalena ng Nagasaki, Birhen, Martir at patrona ng Tersera Orden ng mga Agustinong Recoleto. Ipanalangin mo kami. Saint John Stone of Canterbury, Pari at Martir. Si John Stone ay sinadya ng mga tagapayo ni King Henry VIII upang piliting sumang-ayon sa diborsyong inihahaay ng hari sa asawang si Queen Elite Catherine dahil hindi siya mabigyan ng anak na tagapagmana. Ito ay mariing tinutulan ni John Stone dahil dito ipinasa ng hari ang Act of Supremacy noong taong 1534 na nagsasaad na siya lamang ang magiging kataas-taasang pinuno ng simbahan ng Inglaterra at hindi ang Santo Papa sa Roma. Dahil sa patuloy na pagsalungat ni John Stone sa mga nais ng hari, siya ay ipinahuli, ikinulong, ipinakaladkad, ibinitin at saka pinugutan ng ulo. Kaya mapapansing tangan niya ang palmera ng pagkamartir at ang tanikala ng pagkakapiit. Ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing ika-25 ng Oktubre. Ang imaheng ito ni San Juan Stone ay nasa pangangalaga ng pamilya Nogoa at pamilya Cruz. San Juan Stone ng Canterbury, Pari at Martir. Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Cassia, abogada de los casos imposibles. Sa pagkamatay ng kanyang asawa at dalawa niyang anak, itinuloy ni Rita ang kanyang naudlot na hangaring maging isang Agustina. Dahil sa kanyang matyagang pakikiusap sa mga madre ng monasterya upang siya ay tanggapin, inainan siya ng mga ito ng kondisyon na kung mawawakasan niya ang alitan ng dalawang maimpluwensyang angkan sa Cassia, kung saan siya ay membro ng isa sa mga sangkot na pamilya, siya ay mapapahintulutang makapasok sa monasteryo at sa edad na 36, ito ay kanyang napagtagumpayan. Sinasabing noong siya ay 60 taong gulang, habang nagdinilay sa harap ng isang krusipiho, isang maliit na sugat ang lumabas sa kanyang noo na tila gawa ng isang tinik. Ang stigmata na ito ay kanyang tinaglay sa loob ng 15 taon. Ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Rita tuwing ika-22 ng Mayo. Ang imahin niyang ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Faustino. Santa Rita, patrona ng mga hindi mangyari, Ipanalangin mo kami. Santa Clara de la Cruz de Montefalco, Virgen, Monja y Abadesa. Magtatatag sana ang magkapatid na Clara at Juana ng monasteryo para sa mga Pransiskanong laiko. Ngunit hindi pa matatag ang sangay na ito ng orden ni San Francisco, kung kaya ito ay naitatag sa ilalim ng regula ni San Agustin. Si Clara ay nakaranas ng mahahabang pangitain at pinakatanyag sa mga ito ang minsang pagkasalubong niya kay Jesus na pasa ng krus. Tinanong niya si Jesus kung saan ito tutungo at sumagot ito, Hinahanap ko ang isang lugar kung saan ako maaaring itulos ang aking krus. At ito ay natagpuan ko sa iyong puso. Kaya nga nang siya ay mamatay, ipinasuri ng mga madre ang kanyang mga labi at natagpuan nga sa kanyang puso ang imahe ng isang krus at ilang instrumento ng pagpapakasakit ng Panginoon. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan
tuwing 17 ng Agosto. Ang imaheng ito ni Santa Clara ay nasa pangangalaga ng pamilya ng ating Hermano Mayor, Pamilya Rodriguez Tenco, sa alaala ni Papal Knight George Alan R. Tenco. Santa Clara ng Cruz ng Montefalco, Birhen, Mongha at Abadesa. Ipanalangin mo kami. San Juan Gonzales de Sahagun, Confesor, Predicador, Presbitero y Ermitanyo. Bago pa naging Agustino si San Juan Gonzales, siya ay nag-aaral muna sa ilalim ng pamamatnubay ng mga Benediktino sa bayan ng Sahagun sa Espanya. Ang mga kapatid niyang Benediktino ang nagbigay sa kanya ng tonsura, ang bahagi ng ulo na inahit upang maging tanda ng katalinuhan. Sumailalim din siya sa isang operasyon upang tanggalin ang mga namuong asin sa kanyang bato, at ipinangako niya sa Panginoon na kung malalampasan niya ang pagsubok na iyon, siya ay papasok sa buhay relihiyoso, kung kaya siya ay napabilang sa mga ermitanyo ni San Agustin. Siya ay malimit na magdilay sa harap ng Santisimo Sacramento. Madalas niya itong makita na nagliliwanag sa oras ng misa. Kaya ito rin ang naging pagkakakilanlan niya, isang kalis na may osyang nababalot ng kaningningan. Ang araw ng kanyang kapistahan ay tuwing 12 ng Hunyo. Ang imaheng ito ni San Juan Gonzales ay nasa pangangalaga ng Pamilya Clarin. San Juan Gonzales ng Sahagun, Confesor, Predicador, Pari at Ermitanyo. Ipanalangin mo kami. Santo Tomas de Villanueva, Padre de los Pobres, Arsobispo de Valencia. Nag-aral si Tomas Martinez Garcia sa bayan ng Villanueva de los Infantes sa bansang Espanya. Pumasok siya sa komunidad ng mga Agustino at naordinihang maging pari sa edad na 30 dahil sa talas ng kanyang mga humilya laban sa imoralidad at maruniyang pamumuhay, pati mga kapwa niya obispo ay kanyang nakagalit. Kaya naman naglungsad siya ng isang sinodo na naglalayong magkaroon ng reforma sa moralidad ng kapwa niya pari. Sa tindi ng kanyang pagmamalasakit sa kanyang mga kapwa nangangailangan, nakapagbukas siya ng mga pamantasan, bahay ampunan at muling ipinatayo ang ospital ng Valencia na tinupok ng apoy gamit ang sariling salapi. Makikita siyang may dalang buslo ng salapi o kaya ay barya na iniaabot sa isang kapuspalad. Ang araw ng kanyang kapistahan ay tuwing 22 ng Setyembre. Ang imahen namang ito ni Santo Tomas ay nasa pangangalaga ng Pamilya Cunanan Cruz. Santo Tomas ng Villanueva, ama ng mga Maralita, Arsobispo ng Valencia. Ipanalangin mo kami. At ang pinakaunang Agustino na dumaan sa proseso ng kanonisasyon ay si San Nicolas de Tolentino, Confesor, Presbitero, Mistiko, Patrono de las Almas del Purgatorio. Isang araw makatapos mag-ayuno, si Nicolas ay nakaranas ng pangitain mula sa mahal na Birhen at kay San Agustin na nagsabing kumain ng tinapay na may krus na isinawsaw sa tubig upang lumakas. Dali-dali niya iyong ginawa at agad nga siyang lumakas. Kanya rin itong ipinamahagi at nagbiling samahan ng panalangin sa mahal na Birhen ang pagkain nito upang gumaling sa mga nararamdaman. Madalas din sa kanyang ipakita ang purgatorio upang maipagdasal niya ang mga naroroon. Ang liryo na kanyang hawak at araw sa kanyang dibdib ay sumasagisag sa kaningningang tinaglay ng minsan siyang nagpakita
sa himpapawid sa mga naglalakbay sa dagat na sinasalanta ng unos. Ang ibon naman ay sumasagisag sa isang pugo na inihain sa kanya upang kainin, na noong kanyang babasbasan ay nabuhay at tumalon palabas ng bintana. Ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Nicolas tuwing ika-10 ng Setyembre. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Silvestre Cortes. San Nicolas, patron ng mga kaluluwa sa purgatorio, Ipanalangin mo kami. Ang mga pre-congregation saints o ang mga Agustinong hinirang na maging santo bago pa nagkaroon ng formal na proseso ng kanonisasyon ay pinangungunahan ni San Guillermo Ermitanio. Si San Guillermo ay ipinanganak sa Pransya at namuhay sa kasalanan. Sa kanyang pagbabagong buhay, siya ay nagpreregnisasyon sa banal na lupain ng Jerusalem bilang pagtitika at pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Tinungo niya ang maladesyertong lambak ng Maleval sa Grosseto upang doon manirahan, manalangin at magtika hanggang sa huli niyang hininga. Binuo naman ng kanyang mga alagad ang isang sangay ng mga Agustino sa kanyang karangalan, ang Ermita ni San Guillermo. Makikitang tangan ng imahe ni San Guillermo ang krus ng pagninilay at latigo ng pagtitika. Kadalasang suot ng imahen ang kanyang balabal sa ulo bilang pagkukubli ng kanyang pagkatao, alinsunod na rin sa mga prinsipyong batayan ng pagiging ermitanyo. Ipinagdiriwang naman ang kanyang kapistahan tuwing ika-10 ng Pebrero. Ang imaheng ito ni San Guillermo ay nasa pangangalaga ng pamilya Cabingao at pamilya de Guzman. San Guillermo ng Maleval, monghe at ermitanyo, Ipanalangin mo kami. San Fulgencio de Ruspe, Obispo y Abad de Africa del Norte. Nang si Fulgencio ay hiranging maging obispo, nagtatag siya ng 5 bilang na monasteryo sa Africa na nakabatay sa regula ni San Agustin. Dahil sa kanyang mga pangangaral na si Jesus ay parehong Diyos at tao, siya ay pinatapon sa Sardinia na mga bandalong monofisista na naniniwala na si Jesus ay hindi tao, Diyos lamang. Ang pagkakapatapong iyon ay nagdulot pa rin ng pagkakatatag ng mga monasteryo sa Sardinia sa panungkulan ni Hilderico na isang katolikong bandalo. Si Fulgencio ay pinabalik sa Ruspe at noon na niya nagawang mapasampalataya ang mga monofisista kay Jesus na Diyos at tao. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ika-3 araw ng Enero. Ang imaheng ito ni San Fulgencio ay nasa pangangalaga ng pamilya Bunying Cruz. San Fulgencio ng Ruspe, Obispo at Abad ng Hilagang Afrika. Ipanalangin mo kami. San Maximo de Gapsa, monhe y martir. Si San Maximo ang pinakabata sa 7 Agustinong martir ng Gapsa, Tunisia, noong ito ay salakayin ng mga Moro. Tinatayang 15 taong gulang lamang siya nang siya ay mag-alay ng buhay para sa pananampalataya. Bago siya paslangin, siya ay binigyan ng pagkakataon na tumalikod sa kanyang pananampalataya na buong tapang at pagtitiwala sa Diyos niyang tinanggihan. Mapapansin sa imahe ang wangis ng isang inosenteng bata na tumanggap ng tonsura ng pagkamonghe. Tangan niya ang palmera ng pagkamartir at ang sagwan na ipinanghampas sa kanyang ulo hanggang sa siya ay bawian ng buhay. Ang imaheng ito ni San Maximo
ay nasa pangangalaga ng Pamilya Marcos at Pamilya Santos. San Maximo, batang monghe at martir ng GAPSA, Ipanalangin mo kami. San Rustico y San Siervo de GAPSA, subdiakonos y mártires. Kasama si San Maximo sa pagkamartir, sina San Rustico at San Siervo, mga subdiakono. Viva! San Rustico y San Siervo de GAPSA, subdiakonos y mártires. Kasama ni San Maximo sa pagkamartir, sina San Rustico at San Siervo na mga subdiakono. Ang subdiakono noong unang panahon ay isa sa mga naglilingkod sa altar na ang pangunahing tungkulin ay awitin ang epistola, tanganan ang ebanghelaryo habang ipinapahayag ng diakono ang salita ng Diyos, at ihatid sa mesa altar ang patena at kalis na magsisilbi namang lunduyan ng katawan at dugo ni Kristo. Ang huling patong ng kanilang vestiduras ay tinatawag na tunisela. Kapansin-pansing iisa lamang ang guhit na pahalang sa dibdib nito. Iba sa pangkaraniwang suot ng diakono na dalawang guhit. Ito ay upang makilala na ang may suot ito ay isang subdiakono. Ang kulay na pula at ang tanga nilang palmera ay sumasagisag sa kanilang pag-aalay ng buhay para sa pananampalatayang Kristiyano sa baybayin ng GAPSA sa Tunisia. Ang mga imahen ni San Rustico at San Siervo na nagdiriwang ng kapistahan tuwing ika-26 ng Agosto ay nasa pangangalaga ng Pamilya Imperial at Santos. San Rustico at San Siervo, mga subdiakono at martir. Ipanalangin ninyo kami. San Bonifacio de GAPSA, diakono y martir. kasama ni San Maximo, San Rustico at San Siervo sa kanilang pagkamartir si San Bonifacio na isa namang diakono. Sila ay nagpakadulubhasa sa paghimay ng banal na kasulatan upang makapagbahagi ng humilya. Kung ating mapapansin, sa tuwing may diakono sa pagdiriwang ng banal na misa, siya ang bumabasa ng ebanghelyo at kadalasang nagtutuloy sa pagbabahagi ng humilya. Ang pinakahuling patong ng vestiduras ni San Bonifacio na kulay rosas at may dalawang guhit pahalang ay tinatawag na dalmatika. Mapapansin din ang insensaryo na malimit gamitin sa banal na misa bilang sagisag ng paglilinis at pagpapabanal. Makikita rin sa imahe ang palmera ng pagkamartir dahil tulad ng kanyang mga kasamahan sa GAPSA, siya ay pinaslang dahil sa kanyang pananampalatayang Kristiyano. Ang imaheng ito ni San Bonifacio ay nasa pangangalaga ng Pamilya Fernando Ramos. San Bonifacio, diakono at martir ng GAPSA, Ipanalangin mo kami.
San Liberato de Gapsa, Abad y Martir. Si San Liberato, ang punong monghe ng 7 Agustinong martir na pinaslang sa Gapsa noong magkaroon ng dekreto ang bandalong hari na si Onerico na ipasara lahat ng mga monasteryo kung saan sila ay hindi nakaligtas. Ang mga monghe ay kinulong at dinaglaon ay pinag-utos na paslangin dahil ayaw nilang talikuran ng ating Panginoon. Ilang ulit tinangkang sunugin ang bangkang naglululan sa kanila, ngunit ito ay hindi masunog-sunog. Ipinasya ng hari na sila ay ibalik sa dalampasigan upang doon paghahampasin ng sagwan sa ulo hanggang sa mamatay. Kanilang mga labi ay itinapon sa dagat na siya namang iniahot ng kanilang mga kasamahang hindi nadakip upang mabigyan ng isang marangal na libing. Tangan ng imahen ang isang bangka na kumakatawan sa dapat sana ay paraan ng kanilang pagkamartir, ang pagsunog sa kanila ng buhay sa laot. Ang kapistahan ng 7 martir ng Gapsa ay ating pinagdiriwang tuwing ika-26 ng Agosto. Ang imaheng ito ni San Liberato ay nasa pangangalaga ng pamilya Flores Yabut. San Liberato ng Gapsa, Abad at Martir, ipanalangin mo kami. San Posidio de Calama, Obispo, Disipulo, Kompanyero y Biografo de San Agustin. Si Posidio ang siyang unang sumulat ng talambuhay ni San Agustin, kung saan niya itinala ang halos 4 na dekada nilang pagkakaibigan. Kasama si San Alipio, isa siya sa mga unang naging bahagi ng unang komunidad na itinatag ni San Agustin. Nakasama niya sina Agustin at Alipio sa Konseho ng Cartago o sa Sinodo ng Cartago upang formal na makipagtalakayan sa mga Donatista, isang sekta ng Kristyanismo na naniniwalang ang simbahan ay dapat pinamumunuan lamang ng mga taong banal at hindi nagkakasala. Ngunit hindi pinaunlakan ng kanilang pinuno ang paanyaya. Nang lusubi ng mga bandalo ang Calama, kung saan si Posidio ay hinirang na obispo, siya ay ipinatapon palabas ng bayan. Sa pagpakatatapong iyon, sinimulang isulat ang talambuhay ng kanyang matalik na kaibigan na si San Agustin. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan kasabay ng kapistahan ni San Alipio tuwing 16 ng Mayo. Ang imaheng ito ni San Posidio ay nasa pangangalaga ng pamilya Katendig, Waiting. Sa San Posidio ng Calama, Obispo, Disipulo, matalik na kaibigan at autor ng talambuhay ni San Agustin. Ipanalangin mo kami. San Alipio ng Tagaste, Obispo, Disipulo y Kompanyero de San Agustin. Si Alipio ay naging estudyante ni Agustin sa Cartago. Di naglaon, kinilala ni Agustin si Alipio bilang kanyang kapatid sa damdamin.
dahil pareho at sabay nilang ginawa ang kanilang mga pagkakamali sa buhay at sabay ding bininyaghan ni Ambrosio noong taong 387. Siya ay kasama sa Sinodo ng Cartago upang makipagtalakayan sa mga Donatista. Lagi niyang bitbit sa Italia ang mga akda ni San Agustin na tumutuligsa sa mga pag-uusig ng mga Pelayo sa pagnanais na maibahagi ang mga ito kay Papa Bonifacio. Naging bahagi rin siya ng Sinodo ng Milan kung saan siya ang sumulat ng ulat para kay Papa Inocencio. Madalas din siyang nabanggit sa akda ni San Agustin na Confessiones at doon kinuha ng mga historiador ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang ng mga Agustino kasabay ng kay San Prosidio tuwing 16 ng Mayo. Ang imaheng ito ni San Alipio ay nasa pangangalaga ng pamilya Santos Rodriguez. San Alipio ng Tagaste, obispo, disipulo at matalik na kaibigan ng ating patrong si San Agustin. Ipanalangin mo kami. Ang hanay ng mga pintakasi ng banal na orden ni San Agustin. Señor San Jose, protector de la Orden de San Agustín y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Ang pagpaparangal kay San Jose tuwing 19 ng Marso ay nagsimula pa noong 10 siglo at dahil ang dakilang kapistahang ito ay kadalasang napapaloob sa mga pagdiriwang tuwing Kwaresma, pinahintulutan ng Batikano ang mga Recoleto na ilipat ang pagdiriwang sa 3 linggo ng muling pagkabuhay na naging ugat naman ng paghirang ng mga Agustinong Recoleto kay San Jose bilang tagapagtanggol ng kanilang orden. Taong 1772 nang sinimulang parangalan si San Jose bilang protektor ng Orden de San Agustin. Taong 1870 nang si San Jose ay hirangin bilang patron ng pandaigdigang simbahan ni Papa Pio Ika-9. Ilan sa mga titulo ni San Jose ay bilang modelo ng mga ama, protektor ng mga pamilya, huwaran ng mga manggagawa, at patron ng mabuti at masayang kamatayan. Ang imaheng ito ng Patriarka San Jose ay nasa pangangalaga ng Pamilya Alcaraz at Pamilya Roberto. Señor San Jose, tagapagtanggol ng orden ni San Agustin at ng mga Agustinong Recoleto, ipanalangin mo kami. Señor Santo Niño Jesus de Cebu, patron de la provincia Agustiniana de Cebu. Ang orihinal na imahen ng Santo Niño de Cebu ay handog ni Fernando de Magallanes kay Raha Humabon sa kanyang binyag noong 1521. Noong dumaong si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu noong 1565, kasama ang mga Agustino, sinubukan niyang muling hikayatin sa pananampalatayang Kristiyano ang mga naroroon. Ngunit ang mapayapang pakikipag-ugnayan ay hindi naisakatuparan kung kaya napilitan siyang puksain ang lugar. Sa mga labi ng panuno, natagpuan ng isa sa kanyang mga kasama ang imahen ng ninyo na nakasilid sa isang kahon. Sa mismong lugar na iyon ay nagtayo sila ng isang simbahan na ating ngayong kinikilala bilang pinakamatandang parokya sa Pilipinas, ang Basilika ng Santo Niño de Cebu.
Noong taong 1575 nang itatag ang Provincia Agustiniana de Filipinas na nakabase pa rin sa Espanya. Nito lamang 1943 nang maitatag ang bagong Provincia Agustiniana de Cebu, isang sangay para sa buong Pilipinas, sa karangalan ng Santo Niño de Cebu, na noon pa mang una ay ang mga Agustino na ang siyang nangangasiwa sa imahen. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño de Cebu tuwing ikatlong linggo ng Enero. Ang imahen ng Santo Niño ay nasa pangangalaga ng pamilya Ortiz Clarin. Pinakamamahal naming Santo Niño Jesus de Cebu, patron ng mga Agustino sa Pilipinas, Maawa ka sa amin. Nuestra Señora de la Salud, Devoción Particular de la Orden de los Agustinos Recoletos. Noong mga panahong buhay pa ang matandang Intramuros, isa sa pinakatanyag na pagdedebosyon sa titulo ng Mahal na Birhen ay sa imaheng pinararangalan sa simbahan ni San Nicolas na tinatawag na Maitim na Birhen o ang Birhen de la Salud, na dinala ng mga misyonaryong Agustinong Recoleto sa Pilipinas noong 1623. Panyag ito dahil sa mga himalang nakatahi sa kanyang kasaysayan, mga himalang patungkol sa mabuting paglalayag, maluwalhating pagsisilang ng sanggol, at pagpapagaling sa karamdaman. Ang mga tugon sa bawat panalangin ay tinutungbasan ng mga deboto ng alay na hiyas na siyang inilalagay sa dami ng imahen bilang pasasalamat. Sa kasalukuyan, muling pinalalaganap ng mga Agustinong Recoleto ang pagdedebosyon sa Mahal na Birhen sa ilalim ng titulong ito. Mula sa unang linggo ng Pebrero, inilipat ang pagdiriwang ng kapistahan ng Mahal na Birhen sa ika-17 ng Nobyembre. Ang imaheng ito ng Mahal na Birhen ng Kalusugan ay nasa pangangalaga ng pamilya Gutierrez, Ignacio at Taruk. Nuestra Señora de la Salud, pinipintuho ng mga Agustinong Recoleto sa Pilipinas. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Regla, patrona personal de San Agustin. Ayon sa matandang tradisyon, ang pinakaunang imahe ng Virgen de la Regla ay inukit ni San Agustin noong sinusulat niya ang Regula Rule of Life o alituntunin ng kanyang orden. Inilikas ng mga monghe ang imahe ng Birhen sa Espanya upang iligtas sa mga bandalo na lumusok sa Afrika noong 433. Doon ay tila nalimot ang Birhen hanggang sa ito ay magpakita sa panaginip at itinuro ang kanyang kinaroroonan sa loob ng isang kahon sa ilalim ng isang puno. Sa lugar na iyon sa Chipiona ay itinayo ang simbahan sa karangalan ng Mahal na Birhen de la Regla. Nang dumaong dito sa bansa, si Padre Francisco Avalio, isang Agustinong monghe na naglagi sa Chipiona, dala niya ang pagdidebosyon sa Virgen de la Regla at ang mga naninirahan sa Opon sa Cebu, ang unang nakatunghay ng biyaya ng pamimintuho sa Birhen. Bilang pagkilala sa mga himalang naitala dahil sa pagdedebosyon sa imahen dito sa Pilipinas, ginawaran ito ni Santo Papa Pio XII ng Pontifical Coronation noong ika-27 ng Nobyembre 1954. Ang imaheng ito ng Mahal na Birhen na nagdiriwang ng kapistahan tuwing Nobyembre 21 ay nasa pangangalaga ng pamilya de Leon. Nuestra Señora de la Regla, personal na patrona ni San Agustin. Ipanalangin mo kami. Los Festejados, ang mga pinararangalan
at ipinagpipistang patron ng banal na orden ni San Agustin. Santa Monica de Tagaste, la Madre de San Agustin, Espejo de Esposas, Modelo de Madres, Consuelo de Viudas. Asawa ng isang pagano at ina ng 3 anak, si Santa Monica. Siya ay dumanas ng matinding hirap sa pagiging pariwara ng kanyang anak na si San Agustin sa kabataan nito. Sa loob ng 17 taong pagtitiis, pananangis at pananalangin gabi't araw, kanyang ikinagalak ang pagbabalik loob ng kanyang anak sa pananampalataya. Matapos binyagan si San Agustin sa Milan, sila ay naglakbay pabalik ng Afrika, ngunit siya ay inabutan na ng kamatayan sa Ostia. Ang kanyang mga huling kataga ay, Anak, wala na akong hinahangad pa sa mundong ito. Ang hiling ko lamang sa Diyos noon ay ang makita ka bilang isang Katoliko bago ako mamatay. Ang aking Diyos ay lubos itong ipinagkaloob sa akin upang ikaw ay makita kong talikdan ang kamunduhan at maging isa sa kanyang mga lingkod. Ano pa ang ginagawa ko dito? ang antigong imaheng ito ni Santa Monica ay nasa pangangalaga ng parokya ni San Agustin at ng pamilya ng ating Hermana Mayor, Ginang Amelita Rodriguez Tenco. Santa Monica, ina ni San Agustin, salamin ng mga asawa, huwara ng mga ina, aliw ng mga byuda. Ipanalangin mo kami. San Agustin de Hipona, Padre y Doctor de la Santa Iglesia, Doctor de la Gracia, Obispo, Gran Escritor y Teólogo, Patron de Baliwag. Makatapos niyang magbalik loob, si San Agustin ay naging obispo ng Hipona. Marami siyang naisulat na siyang nagpayabong sa filosofiya at teolohiya ng kanyang panahon. Isa dito ay ang doktrina patungkol sa salang orihinal at sa grasya ng Diyos. Kanyang idiniin na kinakailangan natin ang mabinyagan at kinakailangan natin ang mga grasya at biyaya ng Diyos upang tayo ay maligtas. Hindi mabilang na mga panalangin ang pinaniniwalaang sinagot ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagdidebosyon sa patrong San Agustin. Ayon sa mga matatanda, noong ang mga kabukiran ng Baliwag ay sakupan ng ating parokya. Sa tuwing ang mga magsasaka ay nangangailangan ng tubig, hinihiling nila sa kura paroko na ilabas ng simbahan ang imahe ng ating patron. Kanilang hinihiling na ito ay mailabas upang sila ay mabiyayaan ng ulan sa tuwing ang init ng araw ay nakasasalantana sa kanilang mga pananim. At sa tuwing ito ay ilalabas ng simbahan, alam ng mga magsasaka na sila ay diringgin ng Panginoon at bibiyayaan ng ulan, gaano pa man katindi ang init at sikat ng araw. Kung kaya sa tuwing lalabas ang imahe ng patron San Agustin, ay inaasahan na ang pag-ulan. Ang matandang imaheng ito ng ating patrong San Agustin ay nasa pangangalaga ng ating parokya at ng pamilya ng ating Hermana Mayor, Papal Dame Ginang Amelita Rodriguez Tenco. San Agustin, Pintakasi, tagapangalaga at tagapagtanggol ng lungsod ng Baliwag. Ipanalangin mo kami. Sa
Sa punto pong ito, ang lahat ay muling inaanyayahan upang makiisa sa pagdarasal. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nuestra Señora de la Consolación y Corea, patrona, reina y madre de la Orden de San Agustín. Si Monica ay tunay na nag-aalala sa kanyang anak na si Agustin, na nagpapalugmok sa mga di kanais-nais na mga gawain. Walang katapusang panalangin ang inialay ni Monica para sa kanyang anak. At ayon sa tradisyong Agustino, ang mahal na birhen ay nagpakita sa kanya. Sa pakikiramay o konsolasyon ng birhen sa mga dinadalang hirap ng kapwa niya ina, ibinigay niya ang kanyang sintas, sinturon o korea kay Monica at ipinasuot ito sa kanya bilang tanda ng kanyang di magmamaliw na presensya. Sinabi din ng birhen na ito ang tanda ng pagwawakas ng kanyang pagtitiis at hudyat ng pagbabalik loob ng kanyang anak na si Agustin. Isinuot ito ni Santa Monica, at noong nagbagong buhay ang kanyang anak na si Agustin, ay siya nitong ibinigay sa kanya bilang tanda ng pagkakandili at pagsisanggalang ng mahal na birhen. Sa pagtatatag ni San Agustin ng Ordeng Agustino, bahagi ng kanilang abito ang korea, tanda ng pangako ng mahal na ina at ng paalala ng pagiging malinis ng kaluluwa at katawan. Ang paguring ito ng mahal na birhen ay pinagpipista tuwing ika-4 ng Setyembre, samantalang ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Silvestre Cortez. Nuestra Señora de la Consolación y Corea, patrona, reyna at ina ng Orden ni San Agustin, Ipanalangin mo kami. At bilang pangwakas, ating pong dasalin ng sabay-sabay. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng sa noong una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Baliwag Agustinian Procession ay isa sa mga legasya ng Comité de Festejos 2014 hanggang 2020 sa pangunguna ni Papal Knight George Alan R. Tenco, KSGG, at pinahintulutang idaos ni Reverendo Monsignor Andres S. Valera, HP SLL. Pasasalamat ang ipinaabot ng Cofradia de la Santa Corea, ang samahan ng mga nangangalaga ng mga imaheng